Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So, nandito na nga po ang ating ika-19 o pang-19 na bagyo ngayong taon at ang ating pang-4 na bagyo ngayong buwan ng October, ang bagyong Salome. Bago ang detalye niyan, kung napanood niyo yung reels at shorts natin kagabi, sagutin muna natin yung mga tanong natin doon. So, malakas bang bumayo ang bagyong Salome? Ito pong bagyong Salome ay hindi natin inaasahang maging isang malakas na bagyo. Ayan po ay nandun lang sa ating tinatawag na pinaka-lower category ng bagyo, ang tropical depression category. So, none to minimal damage po yung ating lakas na hangin na inaasahan dito sa bagyong Salome. Dahil rin yan sa epekto ng ating northeasterly wind flow. So, yung bulto ng hangin na mararamdaman natin na associated dito sa bagyo is mostly yung ating northeasterly wind flow din. Yun din po ang pumipigil sa paglakas nito pong bagyong Salome. Pinapasok po ang bagyong Salome ng malamig na hangin o cold and dry air. Ito ang ating northeasterly wind flow o yung ating pasimulang amihan. Kaya nahihirapan din po yang lumakas. Ang pangalawang tanong natin doon, magiging basang-basa ba tayo dito po sa bagyong Salome? Meron din tayo mga pag-ulan na maaaring idulot po itong bagyong Salome, particularly dito sa areas ng extreme northern Luzon, at kung mababa pa yan ng konti, is sumabit pa po yan dito sa Ilocos region. Pero as of now, yung ating mga pag-ulan ay hindi naman natin inaasahan na maging sobrang lakas pa. So, nasa around moderate at times, heavy o paminsan-minsan malakas, pero hindi natin inaasahan na sobrang lakas ng pag-ulan na maaaring idulot po ito pong bagyong si Salome. Maaari po yung magpaulan pero dahil nga dun sa ating effect ng northeasterly wind flow, shade po yan at medyo buhagag yung kanyang kaulapan. So, hindi po yan masyadong na-organize. Pero again, ito po yung center niyan, nandito sa ibabang bahagi niyan, yung ating bulto ng mga kaulapan at mga pagulan yan, dahil nga yan ay sheared at tinutulak pababa nitong ating northeasterly wind flow. At yun din po ang dahilan kaya yung bagyong Salome ay kumikilos pasubsob sa ating bansa o pababa sa ating bansa. So narito po ang detalye dyan para sa Pag-asa. Ang bagyong Salome po ay huling namataan ng Pag-asa sa line around 215 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Yan po ay nandito sa silangang bahagi ng Taiwan. Ito po ay kumikilos pa west-southwestward or pababa papunta dito sa extreme northern Luzon. Ang bagyong Salome ay nasa tropical depression category ayon sa Pag-asa na may taglay na lakas na hangin na nasa around 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna, at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa halos 70 kilometers per hour. Yung kanyang trough or extension ay nagdadala po ng mga possible na kalat-kalat na pag-ulan dito po sa areas ng extreme northern Luzon, kasama po dyan ang Batanes. Pero again, nagpapakita naman po dyan o sumisili po dyan ang ating araw. Sa ngayon, wala pong direktang epekto yan sa malaking bahagi ng Luzon, northern Luzon. Hindi pa po yan umabot. Maliwalas po ang panahon natin sa malaking bahagi nating bansa. Maliban lang sa mga pulo-pulo, itong mga kulay puti na yan po yung ating mga isolated o yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Ganun din po ang panahon na naranasan natin dito sa Metro Manila. Hindi natin inaasahang makaapekto sa atin. Ito pong bagyong Salome. Ngayon, silipin natin itong official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Salome. So narito po ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Salome. Inaasahan nga natin na ito ay kumilos pasubsob o pababa dito sa ating bansa. Yan po ay maaaring bukas nandito na sa itaas na bahagi ng Batanes, yan po sa area ng Batanes, at bababa po yan patungo dito sa western section ng Ilocos region. Ngayon, meron tayong aabangan kung ano ang mauna. Kung mauna po yung makababa or mauna po yung lusawin ng ating northeasterly wind flow. Again, pinapasok po ang bagyong Salome ng malamig o cold at dry air ng ating northeasterly wind flow. So may possibility po yung tuluyan ng humina or malusaw dito sa may West Philippine Sea. So if ever, yan po ay maunang bumaba or makarating pa dito sa may West Philippine Sea. Nonetheless, magkakaroon po tayo ng mga tropical cyclone wind signals dyan po sa mga areas na papasok dun sa circumference nito pong bagyong si Salome. So para po sa epekto nito pong bagyong Salome, habang bumababa po yan, mas madadagdagan ng kaunti yung ating mga pagulan dito sa areas ng Batanes bukas, at yung kanyang panglabas na kaulapan ay particularly concentrated lang po dyan sa areas ng extreme northern Luzon. Hindi po yan naabot dito sa areas ng northern at central Luzon, pero meron tayong mga kaulapan dito sa Ilocos region. Yung ating moisture or yung ating mga pagulan ay concentrated nga dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Itong kulay puti na ito po yung ating northeasterly wind flow na pumapasok nga o dumidikit dito sa bagyong Salome, na kung saan yan po yung unang-una nagpapababa dito, pangalawa, pumipigil sa paglakas nito. Pangatlo, yan din po ang posibleng lumusaw dito sa bagyong Salome in the next 2 to 3 days. Samantalang ang natitirang bahagi naman ng Luzon, patuloy po tayong makakaranas ng mainit at malinsangang panahon dahil doon sa epekto ng ating easterlies
Ganun din po ang ilang bahagi ng Visayas, pero ito Low pong areas battery. ng Cebu, Please Bohol, charge. kasama po dyan ang areas ng Leyte, Southern Leyte, at ilang bahagi ng Western Visayas, yung ibabang bahagi nito, ang Negros, ay inaabutan ng ating intertropical convergence zone na mainly concentrated dito sa malaking bahagi ng Mindanao. So possible po yung ating mga mataas na tsansa ng pagulan at mataas na tsansa ng thunderstorms. Dito po sa area ng Mindanao, wala pong kinalaman yan sa Bagyong Salome. Ito po ay epekto ng ating intertropical convergence zone. So yan muna ang pagtalakay natin dito sa ating pang-apat na bagyo ngayong buwan ng October, ang Bagyong Salome. Balikan natin yung bukas. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.